Kaya naman importante ang presentation. Lalo na ngayong Pasko, may dahilan para ang paggayak sa mga espesyal na putahe sobrang maluho at mabusisi. Ilan sa mga pagkaing ipatitikim namin sa inyo ngayon, itsura pa lang, nakakatakam na dahil binusisi ang mga gayak at presentation. Sakto ngayong Pasko. Sa tindahang ito ng mga cake sa Taguig, mga pasadya o made to order ang specialty. Ang kanilang pambato, cake na pinalamutian ng Gingerbread House. Para sa Gingerbread House, maghahalo ng butter, asukal, itlog, vanilla, harina at gatas para makagawa ng cookie dough. This is just cardboard. Tapos binutasan namin ng mga bintana. Binalot namin ng konting plastic para malinis. Sa pagbuo ng Gingerbread House, una munang nilagyan ng puting icing ang chocolate cake para magmukha itong snow. At saka nilagyan ng icing ang paligid ng Gingerbread House para magsilbing pandikit. Pag medyo tumigas na yung mga pader ng bahay, pwede na ikabit yung bubong. Kasi yung bubong yung pinakamabigat. Dadagdagan ng iba pang makukulay na icing decoration at candy figures. Ang mga cake na may gingerbread house na ito, nagkakahalaga ng 550 hanggang 1,850 pesos, depende sa laki. Sweet. Lahat ng decorations sa cake namin is all edible unless nag-specify ng client na gusto nila iba like styrofoam or cardboard. Pero usually, we challenge ourselves to make it all edible. Ang food blogger na si Joel o mas kilala bilang si Market Man, hindi lang isang gingerbread house ang ginagawa tuwing Pasko, kundi isang buong barangay. Ang tema ng kanyang Gingerbread Christmas Village na yung Pilipino. Merong bahay kubo, mga bukirin, at kung ano-ano pang tanawin. Ang Gingerbread Christmas Village ni Market Man, mahigit 1 linggo raw bago natapos. Gumastos siya rito ng 2,000 pesos. At tradisyon na raw nila ito sa kanilang pamilya. Parang hinahanap na rin nila every year kung ano yung bagong ginawa na gingerbread, and they come to see it and see if there's anything new or what has been done that year. Isa pang tradisyon kung magpapasko ang simbang gabi bilang premyo sa paggising ng napakaaga. May mainit na puto bumbong at bibingka. Sa restaurant na ito, naabutan naming nagme-merienda ang magkaibigang Ronald at Edgel. Hi ma'am sir, good evening. Can I take your order? Linggo-linggo raw kung kumain sila rito ng paborito nilang bibingka with a twist. Ang bibing crepe. Bibingkang niluto na parang crepe. Pinaghalo-halo ang syrup, itlog, yeast, tubig, harina at baking soda sa isang bowl. At saka ilulutong parang hotcake sa kawali. Tinimplahan ng kaunting asukal. Kapag luto na, papahiran ng margarine at hihiwain. Lalagyan ng toppings ang kalahati at saka itutupi ang bibing crepe. Yung dating bibingka na usually bibingka lang, parang pinaano nila ngayon, mas masarap siya. Parang sining na nga kung ituring ng marami ang pagluluto. Hindi lang ang pagtimpla at paghalo ng mga sangkap ang binubusisi, kundi ang mismong presentation.
Dito sa Makati, kakaiba ang kanilang Christmas tree. Gawa sa cream puff, isang uri ng pastry. Ang inspirasyon daw nila rito, ang croquembouche, isang tradisyonal na French cake. What we're trying to do is actually make a centerpiece for every Noche Buena feast, no? It's a nice way to actually have shared pastries for the whole family. Para sa cream puff, pinaghalo sa tubig ang asin, butter at vanilla at saka pinakulo. Sunod na inihalo ang harina at mga itlog. Gamit ang piping bag, ihuhulma ang mixture sa tray at ibibake. Para naman sa pastry cream na palaman ng cream puff, pinakulungan ng gatas, butter at tunay na vanilla. Mas masarap to kaysa mga instant vanilla syrups. The vanilla pods, mas talagang natural ang aroma, and you can actually, it's also nice to the eyes when they bite into the custard, they'll see some black bits, which actually are very appetizing as well. At saka pinaghalo ang asukal, cornstarch at pula ng itlog. Hanggang lumapot. Ang nalutong pastry cream, ipinalaman sa cream puff. Isinawsaw sa tinunaw na red at white chocolate at dinurog na pistachio nuts. At saka pinagdikit-dikit hanggang magmukhang Christmas tree. There you go. So here's our Christmas croquembouche. Ang presyo, 4,995 pesos. Ano mang pagkain, basta't dumaan sa mga mabusising kamay, tsak, hindi lang lasap ang linamnam, kundi kumukuti-kutitap din sa sarap. Susunod, Pagalingan, pabilisan, pasarapan. Hinamon namin ang dalawang kilalang chef maghanda ng Noche Buena na ang halaga 1,000 piso lang. Timer starts now.